Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin kung paano mag-register ng GOMO SIM card. But before that, intro muna tayo, okay? Welcome to Edzicon YouTube channel. I'm back! So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe me and click the notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko. So let's start now. Disclaimer lang, hindi ako nagpo-promote ng GOMO SIM. I just want to share my experiences sa pag-register ng GOMO SIM card because I have already a GOMO SIM here. Nabili ko to sa TikTok shop. Ang unang step sa pag-register ng GOMO SIM card ay kailangan ninyong i-insert ang GOMO SIM ninyo sa inyong cellphone. Pagkatapos ay kailangan nakakonect kayo sa Wi-Fi connection or may data connection kayo para mag-download ng GOMO application. Next, pumunta kayo sa Play Store ng cellphone ninyo at i-type ninyo ang GOMO PH at i-download ang GOMO application. Pagkatapos ninyong mag-download or ma-install ang GOMO application, i-click nyo lang yung open at mapupunta kayo sa GOMO application. Pagdating nyo sa GOMO application, may makikita kayong option doon na login at activate your SIM. I-click or piliin niyo yung activate your SIM. Pagkatapos ay mapupunta kayo sa susunod na step, which is manghingi sila ng number ng GOMO SIM card ninyo. Pagkatapos ay ilagay ninyo ang GOMO SIM card number ninyo at click next. Next is OTP verification. So, ang OTP verification guys, ang GOMO ay magsasend ng message sa inyo which is ang OTP code. So, maghintay kayo ng ilang seconds at i-check ninyo always yung messages ninyo. And then, pag natanggap ninyo ang OTP na ninyo ay i-type ninyo doon. And then, click next. Kung hindi ninyo natanggap ang OTP guys, ay kailangan ninyong i-click yung resend OTP. So, always resend kung hindi ninyo natanggap yung OTP ninyo. At kailangan may signal yung SIM card ninyo or yung GOMO SIM ninyo para matanggap ninyo yung OTP code. Pagkatapos sa OTP verification ay mapupunta kayo sa SIM registration because yan na yung patakaran nila guys. So kailangan ninyong i-register yung SIM card ninyo. Sa SIM registration ay may nakalagay dito na Number 1, what is the SIM Registration Act? The SIM Registration Act requires the registration of all SIMs, including those in card and electronic form, as a prerequisite to activation. Under the measure, all SIM users, regardless of device used, should register their SIMs. So, kailangan ninyo talagang i-register ang inyong SIM card because para sa activation at para hindi siya ma-deactivate. So, patakaran na nila iyan guys na i-register ang inyong mga SIM card. And then, second one is, how do I register my SIM? So, may information yan guys. Pag i-click ninyo yan, may information na lalabas kung paano ninyo i-register ang inyong GOMO SIM card. So, mamaya ay tuturuan ko din kayo at i-explain ko sa inyo kung paano ninyo i-register yung inyong SIM card. So, third is, what information is required to register my SIM? So, pag i-click ninyo yan, may lalabas na information din yan na kung ano yung mga information na required sa pagre-register ng iyong SIM card. And then, fourth one is, until when can I complete the registration of my SIM? So, malalaman ninyo, pag i-click ninyo yan, malalaman ninyo kung kailan ninyo ma-complete ang pagre-register ng iyong SIM card. And then, fifth and the last one guys ay, what happens if I fail to register my SIM within the mandated time?
So, anong mangyayari pag hindi ninyo na-register ang yung SIM card? So, understandable na yan guys, na pag hindi ninyo na-register yung SIM card ninyo within the mandated time, of course, madi-deactivate yung SIM card ninyo at hindi na ninyo yon magagamit. So, pag nabasa na ninyo lahat ng mga information na nakalagay sa SIM registration guys, ay click next. So, next is mag-create na kayo ng inyong account. So, in the step 1, manghihingi sila ng personal information ninyo. So, just like for example, your birthday, first name, middle name, last name, at nickname, gender, male or female, and then yung email din ninyo guys, and etc. So, pag natapos na ninyong malagay yung information ninyo doon, click next. Next step ay address. So, manghingi sila ng information tungkol sa address kung saan kayo nakatira guys. So, just like for example, may nakalagay dyan na unit number, house number, building name, and then next is street, village, and or subdivision, province, city, and barangay. So, pagkatapos ninyong ilagay yung information tungkol sa address niyo ay i-click yung next. Next is mapupunta kayo sa step 3. So sa step 3 ay tungkol sa ID upload. So may nakalagay dyan guys na country of nationality. So of course we are belong in the Philippines. So next is registration type. So registration type Filipino because we are Filipino. And then, SIM owner. Kung kayo yung owner ng SIM na in-register ninyo. And then, we have also ID verification. So, they only accept JPEG, JPG, PDF, PNG, and HEIC files with maximum size of 4 MB. So, kailangan hindi lalampas sa 4 MB yung size ng i-upload ninyo na photo. So, only 4 MB guys. So, ako, yung sa experience ko ay isinend ko muna sa messenger ko yung photo ko and then i-download ko para mas liliit yung size ng kanyang files. And then, type of ID. So, may lalabas dyan kung anong type yung ID na gagamitin ninyo guys. So, sa case ko ay, or sa experience ko, ang ginamit ko na ID ay PRC ID ko. And then, ID number. So, ilagay ninyo doon or i-type ninyo doon kung ano yung number ng ID ninyo. And then, we have also next one is photo of your valid ID. So, magte-take kayo ng photo of your valid ID. Kailangan clear siya at malinaw. So, malinaw siya ang pagkakuha ninyo at kailangan kuha lahat ng information sa ID ninyo para ma-verify siya kaagad. At kailangan yung liitan yung size ng files ng photo ninyo guys para hindi siya lalampas sa 4 MB at para madali siyang ma-send. And then, hingi din sila, magte-take din kayo ng selfie. So, click nyo yung selfie and then magte-take kayo ng picture ninyo. So, kailangan malinaw din yung pagkakuha ninyo sa selfie ninyo. And then, pagkatapos ay click next. Pagkatapos ay mapupunta kayo sa step 4. So, ang step 4 ay tungkol sa pagre-review ng mga information ninyo na inilagay ninyo. So, i-check ninyo kung may mali ba or tama lang ba yung lahat ng information na inilagay ninyo. So, pag may mali, ay click nyo lang yung back para mapupunta kayo sa previous na information or sa previous na step para i-correct ninyo yung mali or yung mistake na gusto ninyong baguhin. And then, pag tama naman ang lahat at pag na-review na ninyo yung lahat ng information ay i-click nyo lang yung mandatory GOMO PH policy. So, i-agree nyo yan guys at i-check ninyo. So, I confirm that I have read, understood, and agree
to be bound by the GOMO prepaid SIM. So, i-click nyo lang yan guys para maging check siya. And then pag na-click nyo yan guys at pag okay na ang lahat ay i-click nyo lang yung submit. Pagkatapos ninyong maklik ang submit ay maglo-load yan siya guys. So hintayin nyo lang matapos siya because nag-upload yan siya sa lahat ng mga information ninyo na inilagay ninyo doon sa pagre-register na inyong SIM card. Pagkatapos ay mapupunta kayo sa registration complete. So it means na na-complete nyo na yung pagre-register na inyong SIM card. So may check dyan at may nakalagay na registration complete. Thank you for completing your SIM registration. Please take a screenshot of this page for future reference. So may reference number dun guys at kailangan ninyong i-screenshot yung part na yan dahil importante yung reference number ninyo. And then, na-register na ninyo yung SIM card ninyo. So, activate na yung SIM card ninyo sa GOMO. So, yun yung mga steps sa pagre-register ng GOMO SIM card at pag-activate ng yung SIM card. I hope na marami kayong natutunan sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to subscribe me and click the notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko. So, thank you for watching guys. Keep safe everyone! Thank you very much for watching.